Yun mga ka-DIY, ito yung update natin dun sa motorcycle battery natin. So ito yun mga ka-DIY. Nalagyan na natin yung wire natin ng main positive at main negative. So itong gagamitin natin na balancer mga ka-DIY. Pero kung gusto nyo magpasadya ng pwede sa full wave, so pwede naman mga ka-DIY, available naman. Medyo mas mataas nga lang yung price ng pwede sa full wave ka-DIY. Kasi BMS gagamitin natin pagka ganun. Pero pagka stock charging lang naman, so itong gagamitin natin mga ka-DIY. I-explain natin dito one by one mga ka-DIY yung connection, yung pag-wire nito. Ito kasi mga ka-DIY, meron siyang switch. So, pagka unang check nyo pa lang, naka-on kasi lagi yan. Automatic, off muna natin yan. Para naman pag nag-wiring na tayo dito, pansin nyo mga ka-DIY yung drawing dito, mag-i-start tayo sa... ang diskarte ko dito mga ka-DIY, hindi ako nag-i-start sa negative. Start tayo dito sa number 4. Para naman, kapag nag-start kasi sa negative, automatic pag nag-wire tayo dito ng isa, automatic buhay na yung circuit ng ating balancer. Kaya nag-i-start tayo sa number 4. Pero make sure lang na naka-off yung switch dito. So ito yung natin gagamitin mga ka-DIY. Oh. Meron siyang 7 pieces na capacitor. Tapos may connector ng kasama, syempre. Tapos ngayon, ang gagawin ko lang muna mga ka-DIY, wawiringan ko lang muna sa battery natin. Ito yan. So sundan nyo lang ito mga ka-DIY para pagka yun na mismo ang gagawa ng motorcycle battery nyo, ay marunong na kayo. At hindi na kayong bibili yung sa may mga gamit dyan sa nagagawa, pwede nang kayo mismo. So, unahin muna natin mga ka-DIY ang wiring ng negative natin dito. So, ito, ang wire na ito, mga ka-DIY, pwede kayong gumamit ng silicone. Pero ito, gagamitin ko lang yung stock na wire niya dito. I-start lang muna ako sa negative mga ka-DIY. So, mamaya, isi-share ko sa inyo yung actual na pag natapos na napit natin itong unit na to na battery ni Sir. Ito ay pang Aerox ni Sir na ang size ay 5L. Wawiringan ko lang mga ka-DIY yung paglalagyan natin ng ating balancer. Una, negative. Dito lang mga ka-DIY yung negative nyo. No? Negative. Tapos, ito yung ano natin, negative. Tapos, ang dulo nito, B1. Tapos, ang next naman nun, B2. Sa kabila naman dito. So, ito mamay papaliwanag ko one by one mga ka-DIY. Ito ay start lang muna natin para ma-prepare natin yung ating motorcycle battery para mamaya ay pag naglagay tayo ng wrap ay mas mabilis na ang pag build mga ka-DIY. Yan. Eto mga ka-DIY, make sure yung ating main negative at main positive hindi dapat mag-short yan. So, tapos next naman natin sa main positive. Mamaya explain natin one by one. Gagamit lang tayo ng tester para makita nyo yung voltage reading ng per wire natin dito para naman hindi kayo malito. Ito kasing ginagawa ko kung hindi nyo pa kabisado yung pasikot-sikot or paikot na connection ng battery natin, malilito talaga kayo. Pero mamaya pagka meron na tayong video, mas madali mga ka-DIY yun pag meron video tayo na ipapakita. Gagamitan ko lang ng tester. Yan. Tapos sa kabila naman, ito kasi yung start mga ka-DIY. Start ng 0 volts or negative, ang karugtong niyan mga ka-DIY sa ilalim. Ayun yung B1 connection. Yan, ito yung B1 natin. Mamaya iahaano yan natin na isasalansa natin ng maayos para mas lalong naintindihan ng bawat isa ang gantong setup. Ito hindi pwedeng magkadikit mga ka-DIY, mag-short yan. Mamaya papakita ko sa inyo, gagamit tayo ng insulation dito. Ito yung B1 natin. B1 to, pero ang karugtong niyan sa ilalim ay yung B2. Tapos ito na yung B3 natin. B3. Ito naman ang tawid ng B3 natin, yun yung main positive natin mga ka-DIY. So medyo matagal lang video pero ang importante dito ay maunawaan nyo yung connection ng wiring sa pamamagitan ng pag mag-read tayo ng voltage measurement. So ito na mga ka-DIY, na wiringan na natin. Ayusin lang natin dito yung kamada mga ka-DIY. Tapos ito na, maglagay lang ako ng simpleng insulation lang mga ka-DIY para naman ito yung mga reta-retaso natin dito na insulation natin na fish paper. So nagtatanong ang tawag natin dito sa ating pang-insulate nito yung fish paper ata yung kulay dilaw. Ito hindi ko lang alam kung anong pangalan nito. Nakita ko lang to kay Power Central. Kaya siguro mas magandang pang insulation ito kasi kalimitan ginagamit ng iba nating mga ka-DIY. Pero quality naman.
Insulate lang natin to, tapos mamaya wawiringan natin ng full wiring mga ka-DIY. Sa pag-install ng balancer, isang video gagawin na natin, isang video para naman ay di na malito. Minsan kasi nagpi-PM sa atin, nalilito kapag may part 1, part 2, part 3. So maganda sana yun para sa akin kasi nagko-content ako mga ka-DIY. Pero nga ngayong araw na to, so gagawa lang tayo dito ng step procedure kung paano gumawa ng motorcycle battery na with proper tutorial. So pwede kayong gumamit ng insulation, pero ito muna ginamit natin mga ka-DIY. Ito naman ay meron ng wiring connection, kaya pwede na natin itong takpan. Mamaya dito natin ilalapat yung ating balancer. Ito na mga ka-DIY yung wiring natin dyan. Unahin muna natin sa negative. I-hilera ko lang ito mga ka-DIY para mamaya ay ready na. Negative, tapos syempre itong kasunod doon B1. Negative start, sunod ng wire itong gray B1. Ang kasunod ng B1, ito ng gitna B1, B2. Kasunod naman ito B3. Tapos ang final wire ay B4. Yan mga ka-DIY, napakasimple lang. Tapos gagawin ko dito ay kakat ko muna yung wire para magkakasukat na siya mga ka-DIY. Hindi tayo mahirapan mamaya. Dahil kakabit natin mamaya itong balancer natin. Sukatin ko lang. Yan. Ano lang mga ka-DIY, napakadali lang nito. Sana maintindihan nyo mga ka-DIY para naman yung video natin hindi masayang. Yan. Once na naputol natin yung wiring mga ka-DIY, automatic maglalano naman ako. Ito naman nating positive side, lalagyan natin to ng yan, prepare ko lang mga ka-DIY, lalagyan natin to ng wiring or proper insulation o para proper tape para naman hindi maghiwag yung mga wire natin dito. Pero pwede kayong gumamit mga ka-DIY ng silicone wire dito na 5.5. So mas madali yon kasi sa case ito kasi matigas, pero sulit na sulit yan mga ka-DIY. Ako mag-i-start ako sa positive. Hanapin ko lang yung main positive mga ka-DIY. Ito. Main positive tayo mag-i-start. Dito naman sa wiring connection natin ang positive nito. Pansin nyo itong white na to. Yan ay negative. Ang dulo niyan, yun yung pinaka-positive. So yun ang hanapin natin. B+. So dito sa connector natin, nakatapat yung B+ natin dito. So nandito na yan mga ka-DIY sa unahan. Unahin natin yung positive. Pero sa ganito na may connector, pwedeng unahin kahit alin. Sa akin kasi unahin ko muna yung positive mga ka-DIY. Nasanay kasi ako nung solder type, kaya naging simula ako ng positive. Pero ganitong connector nga, sabi ko nga kanina, ay pwede naman ay ito nung unahin nyo. Make sure lang na pag natapos na yung setup, gagamitan nyo na ang tester para mag-voltage measurement kayo. Mamaya, pag natapos ko ito mga ka-DIY, tetest natin maya. So, panoorin nyo lang yung video natin dito. Tatapusin ko lang yung wiring setup natin ng battery ng motor natin na to. Yung mga ka-DIY, sa gusto pala, singit ko lang, so may gusto pala mag-avail ng battery natin ng 32700, so available po yan, parating na po yung ating stocks. 800 pieces po ang i-stock natin na 32700. So ang kikitain ko lang mga ka-DIY dyan ay pang dagdag ko lang ng konti, tapos may pang shipping fee tayo sa pag-order natin ng battery dahil may kabigatan din kasi mga ka-DIY. Yan. Next natin yung isa sa gitna, yung pinaka-gitna natin. Ayan. Mamaya, share ko sa inyo yung voltage reading natin. Mas maigi kasi may gamit kayong tester para nakikita nyo lagi mga ka-DIY. Mahaba yung video natin, so meron na tayong 9 minutes. And second, mag-shoutout muna tayo mga ka-DIY. So mag-shoutout tayo sa ating mga katrabaho. Kay Sir Rene, Sir Rene Aala, Kabatang TV. So follow nyo po si Sir Rene Aala. So meron din po siyang mga tutorial sa gustong matuto rin ng mga setup. Sa mga hindi ko rin ma-replyan, so pwede rin kayo po mag-PM kay Sir Rene mga ka-DIY. Ang Facebook profile niya ay Rene Aala. Tapos ang kanyang profile ay Kabatang TV. Yan. Mahilig din po siya mag-DIY, kaya follow nyo rin po mga ka-DIY. Yan. Tapos, yan. Plus wire ay negative. Tapos, automatic, pag nalagay ko na yung negative natin, ay itetester ko muna bago ko i-set up dun sa ating balancer.
Kay Sir, ano pala, shoutout din kay Sir Edelito de Asis. Shoutout sa iyo, Sir. So maraming salamat sa pag-support sa ating mga simpleng DIY video, Sir. Yun po yung yan, ito na mga ka-DIY. Tetest natin ang setup natin ng motorcycle battery. So syempre yung black negative dito tayo nag-start. So mangyari niyan, yung kasunod na wire dapat 3.3 volts. Yan tama. Sunod ay 6.6, tama. Sunod ay 9 volts, tama rin. So, ang final natin ay 13 volts. So naman sa na-check nyo na yan, automatic mga ka-DIY. Pag tinapat mo na yan dito sa ating balancer, dapat yung negative, ito yung arrow na yung negative yun. Dapat ito yung negative natin, nakatapat doon. Kasi once naka-rotate yan mga ka-DIY, baliktad dito nag-start yung negative, masisira yung ating balancer. Pero dahil ito na-check natin, nag-voltage measurement naman tayo, okay naman, kaya pa-plug in na natin mga ka-DIY. Tapos, same na naalala nyo kanina, yung ginawa natin ay wala pa yung switch, in-off natin. So, pwede na natin yung i-on. Dahil sa, tawag dito, sigurado naman tayo sa ating connection, kaya on ko na mga ka-DIY. Pag meron tong lead indicator dito, pag nag-on na yan, nag-green, ay automatic okay na mga ka-DIY. Buhay na yung ating balancer. So, yun lamang, maraming salamat mga ka-DIY sa pag-support sa ating mga simpleng DIY video. So, kung nagkaroon kayo ng idea at pwede na kayong gumawa. So, pa-share na lang mga ka-DIY para naman yung iba na gustong matutong mag-start ng motorcycle battery at anumang video natin dito ay matutunan po at mapanood yung ating mga simpleng video. So, yun lang po. Maraming salamat po and God bless you all po mga ka-DIY.